Kaya nga po mga minamahal, dapat balanse ang ating pagkain sapagkat mayroong dalawang food na dapat natin kinakain. Hindi lamang pisikal, kundi spiritual din. Kaya nga po sinasabi sa Matthew 4:4, Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every words that comes from the mouth of God." Ang tao ay nangangailangan ng pagkain at tubig upang mabuhay. Kaya naman ito ay ginagamit din ng Diyos upang ihalintulad ang kaniyang salita sa pagkain na siya namang nagbibigay buhay sa ating espiritu. Kaya kung ang isang tao ay nagtataglay ng salita ng Diyos, siya ay buhay sa paningin ng Diyos. Ngunit kung ang isang tao ay wala salita ng Diyos, bagamat buhay sa laman, pero patay naman sa paningin ng Diyos. Ito ang nais na isang mananampalataya. Kaya naman ang isa sa kinakailangan na matanggap ng salita ng buhay na nangangailangan sa Diyos upang maging buhay ang Espiritu dahil sa Diyos. Ang Espiritu na Ama, siya lamang ang makapagbibigay ng spiritual na pagkain para sa espiritu ng isang tao. Kaya ang tao ay dapat maging konektado sa Diyos na siyang nagbibigay ng buhay at paano muling ibinibigay ng Diyos ang buhay na galing sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng Kanyang salita, tulad na lamang ng ating mababasa sa John chapter 1 verse 1 to 4. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. In Him was life, and the life was the light of all mankind. So ayan po, sa pamamagitan ng Kanyang salita, tayo po ay nalilikha at siya ang salita. So kaya kung meron kang salita, ang Diyos ay nasa iyo. Sinabi sa mga mahalagang talata na ito na ang salita ay ang Diyos at ang salita na ito ay makapangyarihan. Dahil sinabi ng lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan ng salita, sa makatuwid ang salita na ito ng Diyos ay may kakayanan upang tayo ay likhain. Isang paglikha na ayon sa imahe at wangis ng Diyos. Kaya naman talagang masasabi natin na ang Diyos ang ating tagapaglikha at tayo naman ay siya ay likha ng Diyos, ay na dapat malikha ayon sa layunin ng Diyos. Mula naman nito, tayo ay dapat magkaroon ng tunay na kaunawaan, makasunod at makakilos ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya naman ibinibigay ng Diyos ang salita upang ang mga bagay na ito ay ating malaman. So malinaw po ang sinasabi ng Kanyang kasulatan na sa pamamagitan ng salita tayo ay mabubuhay, at yun nga po ang pinakamahalaga. Bilang halimbawa sa Matthew 8 verse 21 to 22, mayroon isang alagad na humihingi ng permiso mula kay Jesus na kung maaari siyang umalis upang puntahan ng kaniyang ama na namatay. Ngunit ang sinagot ni Jesus ay sumunod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang patay. So, ano po ang sabihin? So, patay sa paningin ng Diyos ang mga taong ito kahit buhay, no?
Yung pong sinasabi. Maaari kaya naman ang patay ililibing ang kanilang mga patay. Alam natin na hindi alam natin na hindi si Jesus at ay hindi lamang tumutukoy sa isang klaseng patay. Dito kaya po sinasabi na dahil patay sila dahil wala po silang salita. So malinaw pong sinasabi ng banal na kasulatan in Roma 3 verse 1, the angel of the church is the Sardis write, these are the words of him who hold them save spirits of God and the saved stars. I know your deeds, you have a repetition of being alive, but you are dead. So kaya po, malinaw na patay ka sa paningin ng Diyos kapag wala kang salita. So ngayong umaga, tunay nga po na nakapagpala ang mga salitang ito mula sa kanyang salita. Good morning.